Samantala mga kapuso, makailang beses din pong naibalita at naiparinig sa ating pong mga mamamayan yung naging takbo ng padidig ng Senado ukol sa budget po ng Office of the Vice President na pinag-usapan po yung pondo para po sa mga kababayan natin, lalo na ho yung AICS. Yung assistance to individuals in crisis situation, ito kasi ay tinalaga po sa pati sa sa trabaho dapat ng DSWD. May binanggit po kasi yung Vice Presidente, pero para na rin po makuha ang panig po ng DSWD, makakausap po natin kanilang spokesperson, ASEC Irene Dumlao. ASEC Dumlao, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning po. Welcome po sa Radyo na TV pa. Yes, magandang umaga, Orly. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusbaybay ng inyong pong programa. Meron ho bang ginagawang action ngayon ang DSWD para matukoy kung may katotohanan o isang kasinungalingan yung pag may idinudulog ang isang opisyal ng gobyerno, local man yan, national official sa DSWD, basta't kalaban ng gobyerno, hindi ho tinatanggap o hindi ho inasikaso ng DSWD, ASEC? Orly, unang-una nais nating banggitin yung polisiya ng ating departamento hinggil sa implementasyon ng assistance to individuals in a crisis situation at iba pang mga programa at serbisyo ng DSWD. Lahat po kasi ng pumupunta sa ating tanggapan, either walk-in yan or endorsed or referred, meron man yung referral letter or wala, basta kayo po ay nangangailangan at nagtungo kayo sa aming opisina, kayo po ay asikasuhin namin ang inyo pong request for assistance ay aming pong tutugunan. Nabanggit rin yan ang ating butihing Secretary Rex Gatchalian kahapon nung siya ay na-interview nga ng mga media at reiterate niya itong polisiya po natin na ito. Meron ba? Ngayon, hinggil do. Go ahead, Asek. Sige po. Yeah. Ngayon, kung meron naman pong mga reklamo, agad din naman po natin yan titignan. In fact, sinabi rin ni Secretary Rex kahapon, kung halimbawa merong hindi natugunan na request or may mga infraction na nagawa yung ating mga kawani sa departamento, ito po ay ating titignan, iimbestigahan po natin so that the appropriate action will be. Siguro, baka pwedeng hilingin ninyo doon sa, hindi na siguro si Vice President Sara Duterte, kundi maging din sa ilang mga LGU o mga national official na maaring ganito ang sitwasyon, na malaman matukoy kung ano ho yung detalye nito para malaman din natin kung baka naman sa national o sa ating tanggapan, sa head office, wala tayong tinatanggihan, baka naman yung ilang mga nasa mga nalibigan at mga siguro yung malalayong mga barangay, doon may problema, ASEC? Yes, gaya nga ng nabanggit ko, Orly, nagbigay naman ng instructions si Secretary Rex Gatchalian kahapon na kailangang tignan natin ito kung merong mga naging pagkukulang o may hindi natin nagawa, yung ating mga kawani, whether at the central office or at the regional office. Titignan po natin yan, iimbestigahan so that maayos nga po natin, dahil patuloy naman po natin ini-improve yung delivery of services natin sa department. Sa tingin po ba ng DSWD, kailangan pa ang personal na impormasyon o hilingin kay Vice President Duterte yung detalye ng kanyang binanggit sa panidig ng Senado para mas maging maganda ang takbo ng kanyang investigasyon? Well, gaya nga rin ng nabanggit kahapon ni Secretary Rex, he's not aware of the full context of what the statement o kung ano yung naging kadahilanan o yung buong kwento noong nabanggit na statement. Kung kaya nga po nagbigay rin siya ng direktiba sa mga concerned offices na mag-reach out doon sa opisina ni OVP para mas malaman natin ano po yung concern. Ayun. So meron na pong mga ginagawang pagkuha ho ng detalye sa tanggapan po ni Vice President Duterte sa kanyang binabanggit. Ganun po. Yes, yun po yung naging direktiba na we will reach out to the office of the OVP para mas malinawagan po tayo doon sa nabanggit. Sa totoo lang, napaka-controversial ng AICS. Sa ngayon po ba, ito ho ba ay natutugunan yung pinaka-dahilan po kung bakit meron tayong assistance na binibigay tulad nito sa mga panahon pong ito? Lalo-talo na parang wala ho yatang humpay, walang tigil. Ang nangyayari, krisis na dinaranas po natin mga kababayan, lalo na sa mga iba't ibang mga sakit na rin na nangyayari at kalamidad tulad ng bagyo at mga pagbaha. That's exactly why we have the assistance to individuals in crisis situation, Sir Orly. Dahil nga merong mga iba't ibang mga krisis na kinakaharap ang ating mga kababayan, mapamedical man yan, transportation, burial, o financial, o
psychosocial o kinakailangan ng referral no doon sa iba pang mga ahensya o institutions na maaaring makapagbigay nga ng kinakaulang tulong dahil ito yung talagang social safety net na tinatawag natin dito sa DSWD na siyang nagbibigay ng immediate assistance doon sa mga individual o mga pamilya na sumasailalim sa matinding crisis. At alam naman po natin no na ito talaga ay nakakatulong doon sa mga kababayan natin na talagang kapos o talagang wala pong mga resources para matugunan yung kanilang pangangailangan. Yes, may mga issues nga po na kinakaharap tayo, but Sir Orly, no, sana let's look at the gains of the service. Makita natin yung mga naiaambag nito na itutulong nito sa ating mga kababayan. Malaking bagay pala siguro, no? Tama ho ba yun, Asek? Malaking bagay kung lahat ng pondo para pantulong sa ilalim ng AIX, DSWD nila. Huwag nang idaan sa ilang mga tanggapan pa, o lalo na siguro, Office of the Mayor, Office of the Governor, Office of the Congressman. Alisin na doon, idiretsa na sa DSWD. Malaking bagay po siguro yun. Ano po? Well, Orly, of course, kailangan din natin ng partners, ano? Kaya nga, tayo nakikipagtulungan din sa iba't ibang mga opisina ng iba't ibang pamahalaan because nagko-complement nga tayo ng ating programa doon din sa kanilang mga programa. Basta ang mahalaga talaga nito, makatulong tayo sa mga kababayan natin in crisis. Okay, kaya ako na naman natanong yan kasi kung halimbawa kakaperangkot lang yung nilaan na pondo tapos ibibigay pa sa pag-hati-hatian pa at hindi direkta bibigay sa DSWD, mas malamang maliit ang mapakinabangan o mas maliit na bilang natin mga kababayan na makikinabang po dito. Well, of course, ang aim naman natin is mas marami tayong mapagsilbihan, mas marami tayong maserve, mas marami tayo, no? Kung maraming malalapitan para humingi ng tulong, okay lang po yun. Pero pag yung pondo maraming pinupuntahan, parang sa wikang Ingles, many cooks can spoil the broth. So, parang mas malaking hindi magiging maganda at maayos. Pero sa bagay, sabi nyo nga, Asek, depende naman yan sa magiging makakatulong ika nga ng DSWD. Ano po? Yes, doon rin naman nakafocus sa DSWD. Yung pondo na ibinibigay po sa atin para sa implementasyon ng AIX o iba pang mga programa ng DSWD, titiyakin talaga natin na ito ay maibibigay po doon sa mga kababayan natin na nangangailangan po nito. Yun naman po yung assurance na maibibigay natin sa publiko that the DSWD will ensure no, na magagamit yung ating pong pondo para sa mga beneficiary o kliyente na nailaan para dito. Napakaseryoso kasi yung sinasabi na pag may dinulog sa DSWD, hindi tinatanggap dahil sa politika. Napakaseryosong akusasyon doon na Asek. Kaya sa tingin ninyo, kung sakasakaling ito hindi naman mapapatunayan, may pangangailangan din ba na dapat na humingi ng paumanhin o paliwanag sa ganyang mga uri ng akusasyon sa tanggapan tulad ng DSWD, Asek? Well, gaya nga ng nabanggit ko, Sir Orly kanina, no, titingnan muna natin yan. Iimbestigahan po muna natin. Let's get the full context kung ano ba talaga yung nasabi. Yung nga po, kung sakasakaling wala naman palang katotohanan, sa bagay, dapat siguro tingnan kung lalabas sa investigasyon, doon natin makikita kung ano ang dapat naman sigurong ibigay na tamang kortesiya sa mga tanggapan ng gobyerno tulad ng DSWD. Ano po? Well, let's cross the bridge when you get there, Sir Orly. Sige po. Asek, maraming salamat ha. Thank you po sa ibigay ng pagkakataon. Good luck po sa mga taga-DSWD. Ingat po kayo palagi, ma'am. Thank you po. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, Asek Erin Dumlao, mga kapuso, ang